ay meron po pinamagatang Godhead. Does God exist? So yun po ay tanong. Does God exist? Meron ba talagang Diyos? O ang Diyos ba talaga ay totoong nag-e-exist? Alam niyo po mga kapatid, alam niyo po ba yung FB? Facebook? Sa Facebook, laganap na po o dito lumalantad yung mga tao na hindi naniniwala na mayroong Diyos. Ang tawag sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay atheist or ateista. Ibig sabihin ng A sa Greek ay no, and theist means God. Ibig sabihin, no, God o walang Diyos. May mga tao naman na tinatawag yung kanilang sarili na agnostic. Ibig sabihin ng agnostic, no, gnostic, knowledge, ibig sabihin no knowledge about God. Wala silang kaalaman tungkol sa Diyos. At meron namang mga grupo ngayon na ang tawag sa kanila ay skeptic. Ibig kong sabihin ay sila po yung mga taong doubter o palaging nagdududa kung totoo bang merong Diyos. Ang question po ngayong hapon na ina-address po natin, meron ba talagang Diyos? Sino sa inyo rito ang nakakita na sa Diyos? Nahawakan na ang Diyos? Narinig na siya'y nagsalita? O naamoy siya? O nalasahan siya? Kaya ka ba nagsisimba dahil alam mo at convicted ka na mayroong Diyos? O kaya ka nagsisimba sapagkat si nanay ay nagsisimba? Dinadala ka ni tatay sa simbahan. Ikaw ba talaga ay mayroong conviction na ang Diyos na iyong pinaniniwalaan ay tunay na umiiral? Alam niyo po, ito po yung isa sa mga tanong na akin pong iniiwasan nung ako po ay nag-uumpisa pa lamang sa akin pong pananampalataya. Sapagkat, sabi ko noon, makaharap ko na ang Baptist, o kaya naman na Iglesia ni Cristo. Lapit na sila eh. Okay lang, pero huwag lang atheist. Kasi hindi ko alam anong sasabihin ko kapag tinanong nila ako, nasaan ang Diyos mo? Ipakita mo. Ang sabi nila, ang Bible daw, sulat ng matatalinong tao. Ano ho? Pero ngayong hapon po, hindi ko po kayo iiwan na merong tanong sa inyong isipan, bagkus nais kong tulungan kayo na magkaroon tayo ng positibong pananaw na yung ating pananampalataya ay hindi walang kabuluhan, kundi ang ating faith ay reasonable faith. Merong katuturan ang ating pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, ang mga atheists in the past believed that the universe was eternal. Ibig sabihin, ang mga atheists ay naniniwala na ang sanglibutan ay walang pinagmulan at walang hanggan. At wala rin itong patutunguhan. Sa madaling salita, walang nag-create ng universe. Pero sang-ayon po kay Leibniz, isa po siyang theologian, sabi ni Leibniz, out of nothing, nothing comes. Tama? Mula sa wala, walang lalabas o walang makikreate. Nakukuha niyo po yung ibig ko sabihin? Walang bato. Walang kahoy. Mula sa wala na yan, makakagawa ka ba ng bahay? Sino sa inyo rito yung nakagawa na ng nakapagtahi ng damit mula sa walang material? Wala, di ba? So, the fact na merong universe, meron itong nag-create. Pero ang paniniwala nila, ang universe daw ay walang pinagmulan at from eternity, ito ay umiiral. At magmula doon sa early year ng Earth na ito, nagsama-sama lahat ng mga mineral na kinakailangan upang magkaroon ng buhay. At hanggang sa nagkaroon ng unggoy, hanggang sa nag-evolve, hanggang sa naging tao. Pero alam niyo po, meron tayong magandang argument na gagamitin para sabihin o ipaliwanag na ang universe na ito per se ay merong pinagmulan. Ang tawag po sa argument na ating gagamitin ay yung tinatawag na cosmological argument. Ulitin ko po
Ang tawag sa argument na ating gagamitin para sa mga atheists ay yung tinatawag na cosmological argument. Simple lang siya, tandaan nyo. Tandaan nyo lang po, simple lang. Number one, whatever begins to exist has a cause. Anumang bagay na nagpasimulang umiral ay may pinagmulan. Sample, cellphone. Cellphone. Ang cellphone na ito ay nagpasimulang umiral. Tama? Ibig sabihin, ang cellphone na ito ay may pinagmulan. Hindi maaari na ang cellphone na yan, nag-pop up lang, cellphone na. Kundi, meron siyang pinagmulan. Ang material na ginamit dito, halimbawa, sana kung kanino man yun ha, plastic. Siyempre, kung ito ay na-form ng ganito, nagmula ito sa plastic. Mas madaling halimbawa, notebook. Ang notebook galing sa papel. Ang papel saan galing? Sa dahon o sa puno, di ba? So meron siyang pinagmula. Saan galing ang dahon? Sa puno. Saan galing ang puno? Sa ugat o sa lupa, di ba? So number one, whatever begins to exist has a cause. Lahat ng bagay na nagpasimulang umiral, mayroong pinagmulan. Number two, the universe began to exist. Number three, therefore, the universe has a cause. Sa number 2 po, universe began to exist, sangayon po sa recent study ng mga scientists, ang universe na ito ay habang siya ay umiikot, o habang umiikot ang Earth sa universe, natuklasan nila sa pamamagitan noong telescope na nilikha ni Edwin Hubble noong 19th century, 20th century lang, na ang universe ay lumalaki, nag-e-expand. Kung meron tayong video ng record ng universe, simula nang ito ay lalangin o ito'y nag-exist, makikita natin kapag nirewind natin na ang universe mula sa pag-expand niya ay unti-unti itong liliit hanggang sa mawala. Ibig sabihin, ang universe, sangayon sa pag-aaral ng recent scientists ngayon, ang universe ay hindi eternal. Kung ang universe ay hindi eternal, it must have a cause. Tama? Pangalawa, yung tinatawag na second law of thermodynamics. Ang second law of thermodynamics ay nagsasabi na yung amount ng energy sa universe, yung usable energy sa universe, ay nagdi-decrease, nauubos, nawawala. Kung ang universe ay eternal, dapat yung amount ng energy niya matagal nang naubos, matagal nang wala. Pero sangayon sa second law of thermodynamics, paunti siya ng paunti. Ibig sabihin, kapag naubos yan, wala na. So, scientifically, sinasabi din nila na ang universe ay hindi eternal in the past, but must have a beginning. So, conclusion, therefore, the universe has a cause. Bigyan ko kayo ng isang example. Halimbawa, kayo ay naglalakad. Anong pangalan mo, Brad? Sam. Halimbawa, si Brother Sam. Halimbawa lang po naglalakad siya o nag-hiking siya sa isang hill kasama si Bea. Halimbawa lang. Habang naglalakad sila sa yung hiking body, napansin ni Sam na mayroong bola ng golf doon sa dinadaanan niya. Ang sabi ni Sam, Bea, tingnan mo, may bola. Saan kaya galing yan? Ang sabi ni Bea, huwag mo nang pakialaman yan, talagang nandyan lang yan, nang walang dahilan. Pero, sa isang normal na tao, iisipin natin na yung bolang yun, maaaring nilagay ng isang tao o ng isang intelligent being o kaya naman ay nalaglag niya. Tama? Wala ni isa sa atin ang mag-iisip na yung bola ay nandoon lang nang walang kasimula at walang naglagay doon. At normal lamang na isipin natin na mayroong naglagay doon. Ngayon, paano kung ang bola ay singlaki ng kotse? Iisipin niyo ba na may naglagay doon? O nandun lang yun from eternity? Siyempre, sa normal na tao, iisipin natin na yung bolang yun, may design ng gold, mayroong
naglagay nun o merong gumawa nun doon. Paano kung yung bola ay sinlaki ng isang bahay? Iisipin mo ba na nag-pack up lang yun doon? Diba? Hindi. Iisipin natin na may gumawa nun doon. At kung ang bola ay sinlaki ng isang building, same conclusion na merong naglagay nun doon, paano pa kaya kung ang bola ay sinlaki ng universe? Ngayon, sa ating kung gagamitin na deduction, kung ang universe na ito na napakalaki at napakalawak ay nagpasimulang nag-exist at ang universe na ito ay merong nag-cause, ang cause nito dapat ay transcended. Ibig sabihin, siya ay lumalagpas sa lahat ng mga bagay. Ito ay makapangyarihan sa lahat, all-powerful, sapagkat imposible sa isang mahinang nilalang na mag-create ng napakalaking universe gaya nito, tama? Kaya sa deduction, dapat ang nag-create nito ay all-powerful. Pangatlo, dapat to ay all-knowing. Bakit all-knowing? Sapagkat papaano niya malalaman yung tamang distansya ng araw sa Earth upang magkaroon ng buhay sa Earth? Paano niya malalaman yung amount ng hangin, ng oxygen, carbon dioxide na kinakailangan natin dito sa lupa para magkaroon ng balance at buhay sa lupa? Kinakailangan na siya all-knowing sapagkat upang nang sa ganon, yung fine-tuning ng universe ay magawa niya. So, meron na tayong deduction ha. Number 1, transcendent. Number 2, all-powerful. Number 3, all-knowing. Number 4, dapat ito ay immaterial. Ibig sabihin, hindi siya material na object o na being. Dapat siya immaterial o sa ating ginagamit na salita, spirit. Upang nang sa ganon, sapagkat lahat ng material na bagay ay merong finite na pinagmulan. Halimbawa ito, material, nahawakan. Meron itong pinagmulan. Kaya siya ay immaterial. At dapat ang cause na ito ay person. Sapagkat imposible sa isang force lamang, power force lamang na mag-create ng universe. Kundi ang kinakailangan, ang creator ay isang personal na merong free will. Sapagkat ang free will lamang ang merong kakayahan na mag-decide na mag-create. Sa madaling salita, ang cause ng universe ay transcendent, all-powerful, all-knowing, immaterial, and personal as well. At nakakatuwa sapagkat yung description, kung gagamitin natin yung philosophy, yung description na pinapakita sa atin, akma sa description na binabanggit sa atin ng Bible. Sabi ng Bible, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ay makapangyarihan sa lahat. All-knowing, person. Ano pa? At ito ay transcendent and immaterial being. So sa makatuwid, mga kapatid, ang Bible at ang description nito, ng being na ito, ay pareho. Ano po? Pangalawa, na argument na gusto ko pong gamitin natin ay yung tinatawag na ontological argument. Ibig kong sabihin, teleological argument. Ulitin ko po teleological argument. Ibig kong sabihin ito po yung tinatawag na argument from design. Every design must have a designer. Tama? Nakuha, no? Lahat ng design, merong designer. Ang sabi po ng mga atheists, ang universe daw ay sa pamamagitan lamang ng accident. Yun po yung sinasabi nila pagkatapos ng Big Bang Theory, ay bigla na lamang nagkaroon ng mga bundok, dagat. Pero ito po yung gusto kong sabihin. Ilang percent ang may gagaranti natin upang ang isang accident ay magkaroon ng isang fine-tuning o ng isang napakagandang design. Halimbawa ulit yung cellphone Halimbawa itong cellphone na to.
tanggalin ko yung kanyang housing, battery, SIM card, at ihagis ko mula sa, ihagis ko dito. Tanong, ilang percent kaya sa pamamagitan ng tawag dyan, ng accident, mabubuo ito ng ganito. Nakukuha niyo yung argument na gusto kong sabihin? Ilang percent na itong cellphone na ito, pag pinagkalas-kalas ko at hinagis ko, by accident, magiging cellphone siya na ganito? Wala, no? 0%. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng mga atheists na ang universe ay cause of accident ay napakalayong mangyari. Mas reasonable na paniwalaan na ang design na yan, merong nag-design. Halimbawa, nakita na po ba kayo noong parang picture ng Milky Way natin, galaxy natin? Di ba, araw? Araw, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune. Di ba yun ang magkakasunod-sunod yan ng siyam? Tanong, kung halimbawa pumasok kayo sa isang kwarto, pagtingalanin may nakita kayo na ganong klase ng model. May Earth, yung Mercury, Venus, Earth, nandun siya. Sasabihin niyo ba na, ay, na-aksidente lang kaya nagkaganyan sa kwarto niya. Naniniwala kayo? Hindi, di ba? So, mas reasonable na isipin na merong naglagay nun doon ng design na yun. Pangalawa, halimbawa kayo ay pumunta ng dagat. Meron kayong nakita isang drawing na puso. At sa loob ng drawing na puso ay merong nakasulat na pangalan. Sam ulit. Sam Gladwell. Halimbawa lang. Well yung pangalan ng babae. Meron kang mag-iisip sa inyo na yung puso na yon na nakaukit sa dalampasigan ay bunga lamang ng natural phenomena o ng accident. Wala, di ba? Mas reasonable na isipin na may nag-design nun doon. Kaya nga po, sa teleological argument, pinapakita sa atin na ang universe ay fine-tuned. Ibig sabihin, naka-design tayo. Kaya nga sa isang libro po na dala ko, dito po, binanggit dito, kapag title nito ay I don't have enough faith to be an atheist, na 15% ng oxygen dito sa Earth, 15% ang oxygen sa Earth, sa hangin. Kung ang oxygen daw ay lalagpas sa 15%, magkakaroon daw ng sunog. Kung bababa naman sa 15% ang oxygen, mamamatay din ang mga tao. Kung halimbawa naman daw yung kapal ng, ano nga tawag doon, yung sa araw? Yung ozone layer yon. Kung yung kapal daw ng ozone layer ay mas makapal, yung kinakailangan nating energy galing sa araw ay hindi makakapasok. Ibig sabihin, mamamatay tayo. At kung siya ay sobrang nipis, masusunog naman ang mga tao dito sa Earth. So, ibig sabihin, maging yung ating ozone layer ay nakadesign sa tamang design upang ang buhay dito sa lupa ay mas suportahan. Ano po? Kung makapal siya, delikado tayo. Kung minipis siya, delikado rin tayo. Kaya, mas tamang isipin na may nag-design nun doon kaysa yun ay bunga lamang ng chance. Ano po? So ngayon, okay. Isa pang argument na ginagamit mo ng mga atheists ay yung tinatawag nilang argument from evil. Ganito po yung sinasabi nila. Ang argument na ginagamit nila from evil ay ganito. God created everything. Pansinin ha. God created everything. Evil is something. Therefore, God created evil. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Ang kasalanan o ang evil ay isang bagay. Sa makatuwid ng Diyos ang lumikha ng kasalanan o ng evil. Pero alam niyo po, may mali doon eh. Kasi sabi sa Bible, God created everything good. Ano?
Hindi niya create ang evil, kundi ang evil ay nanggaling dahil sa free will na ina-exercise ni Satan. At ang evil ay nagagawa rin ng tao dahil sa free will na ina-exercise natin. Pangalawang ginagamit nila, if God is all-loving, He would defeat evil. If God is all-powerful, He could defeat or He could destroy evil. But evil is not destroyed. Therefore, there is no such thing as God. Yun po yung kanilang argument. Ano po? Pero kung ating magpapansinin nyo, kung babasahin natin sulat na Ellen White, Great Controversy, ang Bible, sinasabi doon na dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, Kanyang wawasakin sa hinaharap ang kasamaan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Kanyang susupuin ang kasamaan sa hinaharap. Ibig sabihin, sa New Heavens and New Earth, wala na. So sa mga katuwid, ang Diyos na pinaniniwalaan natin na nasa Bible ay tunay na nag-e-exist. Ano po? Ngayon po mga kapatid, gusto ko pong dakuan natin, ito po yung kumbaga sa atin ay free evangelism na argument na ating ginagamit para sa mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Ngayon, gusto ko pong dakuan natin yung biblical view tungkol po sa tinatawag na doktrina ng Trinity. Meron po kasi naniniwala na ang Diyos daw ay isang persona at isang being. Ibig sabihin, nung panahon ng Old Testament, ang Diyos, yung kumakausap sa kanila, kila Moses sa mga propeta, panahon ng New Testament, yung Diyos na yon, na siyang Ama, ay bumaba at naging anak. At nung umakyat ang anak na ito, ang Holy Spirit na siya rin, ang gumagabay sa atin sa panahon natin ngayon. Yun po yung tinatawag na oneness. Ibig sabihin, ang Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu ay iisang persona. Ang Ama ay ang Anak, at ang Anak ay ang Banal na Espiritu. Ibang pananaw tungkol sa doktrinang ito, na ang Diyos daw ay tatlong persona at tatlong being. Ibig sabihin, ito po yung tritheism, na merong tatlong persona, at itong tatlong persona ay tatlong magkakaibang Diyos. Ito po ay nakikita natin sa paniniwala ng mga Mormons na merong tatlong Diyos na umiiral sa langit ngayon. At meron din pong tinatawag na yung paniniwala na ang Ama lamang ang Diyos at ang Anak ay mababang uri ng Diyos. At meron din naniniwala na ang Ama lamang ang Diyos at ang Anak at ang Holy Spirit ay hindi Diyos. Ano po? Ngayon po mga kapatid, ayaw kong suluhin yung pagkakataon upang ito po inyong mapakinggan. Kaya naman minambuti ko po na si Brother Mino yung magpapatuloy ng talakayan patungkol po sa Trinity, pagka-Diyos ni Kristo at ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang pagka-Diyos ng Ama ay hindi naman questionable sa panahon natin ngayon. So akin na po tinatawagan yung nakakatandang kapatid ni Isigel, na si Brother Lino. Pero pwede sila magtanong sa iyo. Pwede po kayo magtanong pagkatapos po ni Brother Lino mag-lecture. At tatapuan niya rin po yung sanctuary. Ayan. Kaya po, lahat po ng yung gusto nais sa tanong na gumugulo sa inyong isipan ay ilabas niyo na po para po magkaroon po tayo ng pagkakaunawaan. So binibigay ko na po yung pagkakataon kay Brother Lino. Okay, ay maraming salamat, Brother Hamora. Magandang hapon, mga kapatid. Okay po, huwag kayong matutulog ha. Kasi nasa Apocalypse 3, pagka ang iglesia ay tulog, ibig sabihin iglesyang patay. Po. Para sa ating mga kataan na alaga.
Kami ang inuuna nyo yan. Okay? Napapanahon po. Hindi ba kayo mahihinayan dito? Kasi kanya ang ginagawa natin. Sige. Sige po, mga kabataan, nananawagan na rin po ang ating mga kapatid. Kung medyo busy kayo sa cellphone, ay medyo pakipatay na muna. At saka ako nakalitra ko doon. Hindi ko mawawala, please. Pasensya na po kayo ha. Huwag kayong magagalit sa mga kapatid. Huwag kayong magtatampo mga kabataan. Ay dadating din ang tamang panahon pag kayo na ang mangunguna sa iglesia. Yung ginagawa nyo nung kayo hindi pa nangunguna, doon nyo maiintindihan pag kayo ang nangunguna na. Dito yata ako noon, nung ako'y sinasaway, ngayon ako'y nananaway naman. Yung sinasabi nila ay hindi nyo maiintindihan ngayon. Pero pagka kayo ay nagpatuloy sa pananampalataya at pag kayo ay ibinuod ng Diyos sa gawain, maiintindihan nyo kung gaano ka-concern ang mga kapatid natin ngayon. Tama lang mga kapatid. Tama lang po. Magpagsalita lang ng konti. Sige po. Sa ngayon sa sulat ni Mrs. White, itong pagpapayak natin sa pagpapapaya natin ng maalaman ng pagtutuhanan, hindi pagpapapaya, kasalanan. At darating ang panahon para tayo yung limang man na dumating ang panahon ng Jenda. Opo. Kasi pagkakas na natin mga kapatid, kaya ako kayo gagaling, hindi mo sa akin. Opo. Kayong magtatampo gaya ng aking idinidiin. Kasi ho, ay tama mga kapatid. Sa inyo ba, sa ibang iglesia ng ating inaatinan, mayroong mga pagkataang ganito naglilektura? Bihira, no? Ito na ho yung pagkakataon. Kasi inyong pagiging kabataan, hindi mananatiling kabataan kayo. Kayo po ay magkakaedad. Pag nakita ng Diyos na, oy, eto, hinog na. Pwede nang gawing Sabbath School leader to. Oy, eto, hinog na to. Pwede nang gawing elder ng iglesia to. O maiintindihan nyo. Ngayon, dako na tayo. Kaya makinig po kayo kung gusto nyo itanong po ninyo kasi hindi rin naman habang buhay kayo po ay ganyan. Meron kayong ka-classmate, meron kayong ka-office mate, magtatanong sa inyo. Pag tinanong kayo, ano na ang isasagot? Pakinggan nyo sa unang Pedro sa Kapitulo 3, talatang 15, ang nakalagay dyan ay maging handa kayo ng pagsagot sa mga taong nangangailangan ng katwiran na ang pag-asa ay nasa sa inyo, ngunit sa kaamuan at takot. Kayo po ay sasagot sa bawat tanong na ang pag-asa ay nasa sa atin. Bagamat si Kristo ang pag-asa, ibinigay ni Kristo yon, tayo ngayon ay nakasalalay ang katotohanan. Yung magtatanong, magbibigay tayong pag-asa. Hindi masama ang sumagot na ang tanong, ang sagot, hindi ko alam. Hindi mo masama yon. Pag tinanong kayo, mayroon ba kayong tatlong Diyos? Ikaw naman ay mayroon ba kaming tatlong Diyos? Di sasagot ka, hindi ko alam. Okay na yon, nagsasabi ka ng totoo ron eh. Pero pag tinanong ka uli, sumunod ka Sabado, may nagtanong at nakasama mo sa sasakyan. Meron ba kayong tatlong Diyos? Sumagot ka uli nang hindi mo alam. Ay, malaki ng problema yon. Iba na yon. Ngayon mga kapatid, kung sinasabi nila ang Diyos ba ay existido na, meron ba talagang Diyos? Pakinggan nyo sa Kapitulo 48, talatang 12 ng aklat ni Propeta Isaias. Meron mo kayong Biblia? Pakibukla. Okay. Sige po, tuloy po kayo. Welcome kayo sa ating iglesia. Sige po. Tuloy po kayo. Okay, 48:12. Ang ating sanlibutan ay hindi ito para bagang biglang sumulpot gaya ng ipinaiwatig kanina, na pagkatapos ito ay nasa kalawakan at biglang sumabog at saka ngayon ay nagkaroon ng mga punong kahoy o mga bundok at nagkaroon ng larawan ang sanlibutan.
Pero ayon sa Biblia, sa Kapitulo 48, talatang 12 ni Propeta Isaias, ano ang unang banggit dyan? Pakibasa niya nga ninyo para merong